Hello guys! Good evening po sa inyong lahat. Narito na po tayo sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review. So ngayong gabi po, i-review po natin, kita niyan po sa ating screen, ang Death 221. So bago po lahat pala, ako nga pala Sen Yui. So wag niyo po kalimutang i-share po ang ating video po ngayong gabi at i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron po kami isa pang Facebook page, facebook.com/fpsmedianca at YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Panoorin niyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. At bumisita sa aming website sa www.fpsmedia.ph. Meron po kaming Twitch, twitch.tv/fpsmedia.ph. Yun. So, ngayong gabi, kasama natin sina Hueyeri at si Marlo. Kaway-kaway. Happy New Year! Just in case na ngayon lang ulit kayo nakapanood ng content namin. Happy New Year po sa inyong lahat. Oo. At isa na namang review ang ating pag-uusapan. Ay, unusual itong kasi hindi siya nag-trend, hindi siya Oo. And naaliw lang ako kaya pinilit ko kayo manood eh. Oo, yun eh. So, kung hindi pa rin kayo makaget over sa natapos na taong 2021, ito yung malamang ito yung huling pagkakataon na pag-uusapan pa rin natin ang year 2021 sa pamamagitan nitong napanood namin earlier, which is nga yung Death 2021. Sir Yeri, ano po, itong Netflix comedy special is described as a British mockumentary. Bakit po? Hindi kasi ang pag sinabi kasi natin mockumentary, hindi talaga siya totoo o fictitious yung documentary. Siya, hindi ko siya mailagay as fully mockumentary kasi naglagay lang sila ng elements. Pero karamihan dito yung mga news footage, yung mga galing kunwari sa mga cellphone. Actual siya na ni-livestream sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. And ginawa lang siyang katatawanan kasi yung nangyari sa atin sa buong mundo last year, talaga namang parang mapapanood mo lang siya doon sa mga parang scary movie, epic movie, yung mga parody na films. Ganun yung dating niya. Parang kasi ako kasi sa sobrang galing ng pagkakagawa, seamless. Akala mo tunay. Akala mo yung mga yung in-insert nilang mga yung mock scenes parang totoo eh. Ito nga ako kalinang tunay, totoo. Sabi ko kay Kuya, sila ba yan? Napanig mo sila na parang siguro minsan nasa screen din yan eh. Nasa screen na pinapanood yan eh. Kaya parang akala mo totoo. Yun. Kaya gusto ko rin siya mapag-usapan kasi kagaya ng Don't Look Up. Yung Don't Look Up parang fictitious na salamin ng ating society. Ito as is. Ito na yung itsura natin na mukha tayong katawa-tawa. Meron nga nag-comment doon sa doon sa trailer sa YouTube na kapag may dumating doon ng mga aliens at sasakupin tayo at nagharap ng intelligent life on Earth, wala daw pupunta kasi nga doon sa mga pinagagawa natin. And mahirap i-disagree yung comment na yun kasi dito nga pinakita ano yung nakakatawa at yung nakakabano doon sa society natin yun. Nasa yung listing kung ano yung mga sinigasaan nilang mga topics, diba? Oo. Most doon sa naging mockumentary ay tinakal about COVID-19 pandemic, yung vaccine misinformation, tapos tungkol daw sa big tech. At syempre, napag-usapan din yung naging aftermath ng US elections. Yun. Which is doon ako yung tumatak sa akin yung pag-riot ng mga Trump supporters. Pero last year ba sinundan mo yan? Nasundan ko po yung election. Gawa nung syempre noong November. November 2020. Pero yung mismong siege sa Washington. Nakagilap po namin. And yung siguro it is parang uncalled para sa mga US citizens na umaksyon ng ganon. Just because nga natalo yung kanilang binoto. Kasi ang problema kasi noon, since November, bago pa mag-start yung November 2020 election.
election sa US, naglalabas na ng pahayag si Donald Trump na kapag di siya na-re-elect as second term na president, dinaya na siya. Umpisa pa lang na. Kumbaga, hindi pa nagaganap yung election. Nagsasabi na siya ng mga ganyang patutsada. Na-recall ko po minsan doon sa unang sabak niya sa election, ang hindi man exactly yung sinabi niya, pero sa English, I will accept the results of the election if I win. Di ba yun Di ba niya? Parang ganun din yata yung parang narrative niya doon sa naging re-election bid niya, pero yung unfortunately natalo siya. Di ba niya plinano yung pag-riot ng mga tao? And nag-suggest siya. Madaming mga supporters yung nagsasabi na ng sila mismo ay mag-a-act kapag hindi let's say hindi na kuha yung re-election. Isa dyan yung mga tinatawag na Proud Boys sa US. Sinundan ko siya kasi doon sa story kasi matatandaan nyo, mayroon din tayong kahalintulad na sitwasyon, yun yung EDSA 3. Umano. Yung part ni ERAP, kung matatandaan nyo, year 2000 May 1 yun. 2001 yung yung nangyaring kasi sinugod nila yung to protect ERAP, yung mga supporters na ERAP, yung mga sasakyan ng ABS nun. After na impeachment. Napanood ko po yun. At yun nga, siyempre parang sumalamin sa atin din yung ginawa ng mga US citizens doon sa ginawa natin around 20 years ago. Yun. Yun nga, tulad nung nabanggit ko kanina, ilan sa yung mga na-insert na clips na akala mo totoo lang yan. Kasi yung mismong mga rasyonale, yung palusot, o yung ideology na sinasalamin ng mga Republicans na sumabak doon sa riot, katawa-tawa. Alin part ba yung Ha? Nagsasabi sila na na-rig yung election, may mga boto na manufacture daw, mga ganyan. So, walang pinag-aiba dito sa atin. Tsaka yung mga conspiracy theory sa vaccine, mga ganyan. Ayan. So, kumbaga, walang katotohanan. Kasi mga mismong Republican na mga nasa polling precinct, anong sasabing walang daya na nangyari. Okay. So, after ng mga kaguluhan nagkaguluhan na yan, pa rin si Biden. that time President-elect Joe Biden. At yun nga, isa sa mga isinulong niya doon sa doon sa kanyang unang taon ng panunungkulan ay yung agarang pagbabakuna ng mamayan doon sa Amerika, which is again inalmahan ng mga anti-vaxxers. Again, dumadami yung mga hindi naniniwala sa vaccine. Kaya marami doon, nalakas yung pag-spike ng ng kaso. To the point nga din na yung issue din ng pagsusot ng face mask, na-tackle din yun. At ang daming mga parang binitaw mga funny lines na sa tulad kong una nakapanood doon, hindi ko agad na-gets yun. Hindi kasi nga siya, parang nagmamasquerade as totoong interview, kunwari yung nasa documentary. Pero lahat ng linya nila doon ay joke, kumbaga. Kasi parang dinadaan nila sa joke yung nangyari mismo sa US and sa UK na parang katatawanan yung seryosong mga events na yun. Okay, meron po akong napansin doon sa isang parte ng ng mockumentary, yung umano ay yung parang new normal Oscar award ceremony. Sign At meron silang language. na-feature doon na parang mga tinatawag na Kinancel ng mga tao o mga personality. Hindi kasi usually sa mga ganong awards ba, Oscars, sa mga Emmy,
sa dulo, pinapangaralan, Or nagbibigay ng award, pugay, dun sa mga namatay ng mga artisan taon na yun. Pero, ito naman, ang hinighlight nila yung sa mga na cancel niya, katulad na lang ni Matt Damon, dahil sa mga political rin nila. Lines. Siguro, matanong ko lang, bakit kasama doon sa mga cancel list yung katulad ni Dumbo pati si Pepe Le Pew? Si Pepe Le Pew kasi na-cancel dahil hindi siya sinama doon sa Space Jam ni LeBron. Kasi nga, siya isang sexual predator kung tutusin. Manyak. Oh, yes. Ay, alam mo naman yung kultura ngayon, hindi na pwede yun. So, nagkaroon ng debate doon. Dapat ba siyang isama? Or hindi. Kasi nung kay Michael Jordan na Space Jam, kasama siya. So, yun. Kaya na-cancel. Kasi, si Dumbo, bakit kinancel? Bakit kinancel? Parang nakalimutan ko natin yung issue na. Parang never sumagi sa alaala ko na may issue or pero ko lahat ng inado, may mga naging issues na inano sa akin. Ayun. Eto, tinalakay din po doon sa okay. Tinalakay din yung tungkol kay George Floyd, yung Black American na unfortunate na napatay doon. Pero hindi nangyari yung pagkamatay niya ng 2020, alam ko eh. Yung trial nung nakapatay sa kanya, ang naganap ng 2020. Ngayon, kasi doon yung nauso yung I can't breathe. Dahil niluhuran siya sa leeg hanggang sa di na makahingat, namatay. So, kumbaga, nag-aabang yung karamihan doon sa magiging verdict doon sa police. Kasi nga, yun yung matagal na kinaklamor na mayroong racism sa US. And isang tagumpay siya sa Black Lives Movement. Ayun. Pag-usapan po natin yung mga naging cast ho nitong Death to 2021, which is tumatak sa akin na itong si Hugh Grant na gumanap bilang isang right-wing historian, Joe Keery as a social media influencer, William Jackson Harper bilang isang social media company CEO, si Lucy Liu, yun, isang journalist. Tapos, parang familiar sa akin yung siya pala yun. Kasi Christy Milioti, siya yung gumanap sa season 9 na How I Met Your Mother, na titular mother, si Tracy Kaya pala familiar siya nga ba? So kaya fan din talaga ako ng actress na yun. Nasa Wolf of Wall Street din siya. Yun. Gusto naman po yung naging mga pagganap po nila dito sa mockumentary na to. Yung kay Hugh Grant, nagulat ako kasi medyo para siyang historia na may pagka parang kumbaga hindi pa nag-out. Kasi mandami siyang mga innuendos na pina-portray. Pati yung sa scientist kasi nga napakaseryoso nung tinatalakay niya tungkol doon sa scientific basis nung COVID virus. Pero kumbaga dahil ang media ngayon ay more on paano magte-trending ang balita mo, paano mag-hype. Entertaining. Nilalagyan nila ng background music kahit sa scientist. Sa scientist na may katabi, hindi naman sa isang distansya, yun, katabi niya yung naglalapat ng ng background music, which is doon na irita yung scientist. Ayun, natalakay din yung ilan sa mga naging trending din na content na nakarating sa US, including yung including yung Squid Game. So, hindi kasi dahil nga nag-binge watch tayo ng mga. And di ba nga, una nilang tinalakay dyan is yung pagkakaroon ng mga Black Americans doon sa isang show, yung Bridgerton. Bridgerton, yes. Kasi historically inaccurate nga naman. So, kumbaga, yung hindi lang yung political scene yung tinatalay, even yung pop culture references and tinalakay din. At lumabas din dun yung
yung naging interview ni Oprah sa mag-asawang Kate and dating royalty. Inakala ko dahil kanina na baka parang ni-rig or in-invento lang din nila. Ang hirap kinaliti, ang hirap kumilatis ng Ako, napanood ko yun, kaya alam ko napanood ko yung interview, kaya alam ko totoo yun. Ang nangyari nga kasi doon, ngayong panahon na to, ayaw na ng tao doon sa mga hindi authentic. Kaya katulad sinabi ni Meghan Markle na hindi niya ginugel si Prince Harry. Imposible. Parang imposible yun. Kasi kahit ako, may crush ako, i-google ko kung background niya, ganyan, di ba? Halimbawa na lang, may fan tayo ng someone. Google agad yung tinatanong natin. So, parang napaka fake. Kumbaga. Yan. Ikaw, Senyoy. Ano yung natatandaan mo sa pelikula? Ang hindi ko maano doon yung sa bahay, yung nakulong in the end. Hindi, ano yun? Hindi, yung kasama sa plot ng story. Pero sa actual kasi, yung mga nag-riot nun sa Capitol Hill, may mga nakulong talaga. Meron nga dyan, mga nawalan ng trabaho. Kumbaga, sobrang nahiya yung mga colleagues nila, ganyan, na hindi sila nagre-represent sa kanila, ganyan. And, mayroon sa YouTube yung mga komedyante din, like Jordan Kepler, sila Trevor Noah. Meron silang mga segment na in-interview nila mismo on the day of the protest, kung ano ba yung ginagawa nila doon, bakit. So, mga totoong pangyayari na ginagawang katatawanan. Kasi talagang katawa-tawa yung mga reasoning nila. May isa pa doon, parang cosplayer na dati nandun. Nagsuot siya ng bison na totoo talaga yan na footage. Yes, nagpunta talaga siya doon. Kaya nga, di mo ma-realize kung alin doon yung fake and yung totoo. Kasi ganun ka-parodic yun. Mali na yung video nun eh. Yes, kasi may mga nagla-live stream. Na yung mismo live stream nila ginamit against sa kanila. Yun lang. Yun kasi yung naging proof kasi once na mahuli ka nila, yun, yung the same thing ginawa mo na pinakita mo sa mundo, yun ang ano yung natakan nila na building? Ano yung natakan nila na building? Capitol Hills. Hindi sa dilim. Hindi. Kung katumbas nun siguro sa atin, batasan. Batasan. Yun. Sa dulo po ng mockumentary na to, isa-isang tinanong yung mga panelists kung ano daw yung natutunan nila sa 2021. Tumatak sa akin yung isa sa mga sumagot, what I've learned from year 2021 is we have yung parang wala silang natutunan ng 2020. Yes, totoo kasi nung umpisa pa lang ng movie, sinabi na yung 2021 ay parang carbon copy ng 2022, parang prequel or sequel ng 2022. 2020. Na yun ngayon napapansin ko ngayon. Yung early days, pang ilang araw pa lang ngayon, pang 4th day. Kasi recorded to eh. Yung 4th day pa lang ng January 2022. Halos kamukha na naman na nangyari 2021. So, alert level 3 tayo mga boys. Bago, naman. Kung dito sa loop kinatitirikan namin, ang tatanungin yun. And baka more... Babalik ba ulit yung mga bubble? Mga kabubble, babalik ba tayo? Buisit. Ngayon doon isang nung natutong makapag, ano ba doon? Basta doon sa yung sa digital na pen pal. Yung isang nakikipag-date sa pamamagitan ng biglang nag-skyrocket yung mga, dumami nga yung mga dating apps eh. Ako, may 5 akong ginagamit eh. May makausap na lang. So, hi doon sa mga ka-chat ko joke. Mga eh. Kaya naman sa pag-reply. Okay, naka 19 minutes na tayo. Ayun. So, ikaw, mare-recommend mo ba itong panoorin? Kasi hindi siya nagka-trending. Sige, ako, sa unang may time talaga ako na natawa ako. Siyempre, sa tulong ng subtitles. Pero, siguro kung gusto mo nang mag-move on sa 2022, which unfortunately, yung parang nauulit na naman yung nangyayari noong 2021,
huwag nyo na lang panoorin. Huwag nyo na lang panoorin. Siguro, yung social awareness na lang, mas gugustuhin ko panoorin yung yung Don't Look Up. Pag napanood ko kasi at least maalala mo na, ay, ulit to deja vu. Sa akin naman, una kaya ko siya pinanood is yung Don't Look Up, fictitious na salamin ng ating society. Ito yung actual na itsura natin. Kung tutusin, katono ng Don't Look Up Light lang, pero medyo gruesome yung Pati nga yung Taliban na nagbo-voting na merry-go-round. Oo, yun. Nakita ko din yan. Parang ito na yung society natin, para na tayong parody ng isang lackluster na movie. So kung gano'n na tayo sa society, baka kailangan natin mag-improve. Baka naghanap tayo ng magandang content, naghanap tayo ng magandang movie, ng magandang writing. Baka mamaya kailangan i-practice na rin natin siya sa buhay na i-improve naman natin yung mga choices natin sa mga leaders, choices natin sa mga paano tayo tackle ng fake news and right information. So, nire-recommenda ko siyang panoorin para maisip, kumbaga, tumatak sa atin na, hindi na nakakatawa yung nangyayari for almost 2 years na Tapos, baka sana mapansin niyo yung something ng mga, eto, naulit na naman, si Poblacion Girl, yan. Kumbaga, nakakatawa tayo sa movie, pero makaramdam na, parang ganun. So, hindi siya kagandaan, hindi siya hype na kagaya ng Don't Look Up. Pero, meron ka bang konting matututunan kung lalaliman mo ng yung pag-unawa mo dun sa movie. Ikaw, Chenyoy. Ay, ito ka pala. Pala, lagyan natin ng look here. Yun. Yung yan, una talaga kasi nung panood ko siya, nalito ako kung tunay ba yung mga tao na yan. Ginawa niya yan, ito, ganyan. Ba't siya pumayag pa-interview, ganito, na medyo nakakalito. Kung di pa sinabing documentary siya na na parang kunyari interview. Hindi ko maintindihan kung ano ba siya, kung hindi pala siya totoo. Pero, maganda naman siya. Okay siya panoorin as para parang reminder sa lahat na nangyari na ito Mauulit na naman tayo. Babalik na naman tayo sa ganitong Lalo't tumaas na naman yung kaso ng COVID dito. Ay nako. Ang siguro kagandahan na lang siguro sa naging sa pagpapakita nung pagsalamin nga sa lipunan na mostly sa Amerika, yung parang dahil nga doon sa pandemic na yan, I have to say na nakapag-isip yung mga tao. Nakapag-isip yung mga US citizens doon na kailangan mabago yung paraan ng pagresponde ng kanilang pamahalaan. Kung kaya whether the other side ng Amerika will like it or not, ayun nga, pinatalsik nila si Trump. Pinatalsik nila si Trump sa election. At which is, tingin ko, kung dito sa Pilipinas i-apply, kung nakikita ninyo yung paraan ng pagresponde ng pamahalaan, palagi ko naman sapat na batayan yun para makapag-isip tayo ng maigi. Yun. So, yun ang review natin sa Death to 2021. Sa mga may interesado po, panoorin niyo po sa Netflix. Netflix original siya, di ba? Netflix special, yes. Special comedy. Pero bago yan, huwag niyo kalimutan syempre i-like yung aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron pa tayong isa pang Facebook page, yung FPS Media NCA. Marlo. Ayun, meron din Instagram at FPS Media PH. I mean yung pag-tag ka sa'yo. Pareho na yung Instagram at Facebook. Yun. FPS. YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph.
At Twitch channel, twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin niyo po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. At website, www.fpsmedia.ph. Siyempre ako naman, follow me on my Twitter and Instagram account at Anime Kabayan. At mag-subscribe naman po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share, ring the bell also. Yan, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa pag-review nitong Death to 2021. Death to 2021. So, sana hindi magkaroon ng Death to 2022. Pag nagloko pa rin ang mundo. Ayun, maraming salamat guys. Kita po tayo sa next review natin. Bye! Thank you.